Purihin ang Diyos, mga kapatid. Ang mga kabataan ay marunong pumalakpak, pero iba ang palakpak ng mga kabataan na mayroong Espiritu ng Panginoon, nagmamahal sa Diyos. Hallelujah! Meron ba akong kasama dito ng dahilan na itaas ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid? Sinibigyan natin ang daan ng Panginoon sa napakinggan natin. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Purihin ka, Panginoon! Purihin ka, O Diyos! Pwedeng sabihin mo sa kapatid mo, good to see you. Yung nakangiti sana para mas maganda. Good to see you. Parang pinapawi na ng iba yung kasama na. Good to see you. Good to see you. Brad, parati siya yung good to see you mo. Purihin ang Panginoon. Good to see you, brothers and sisters in the Lord. Purihin ang Diyos. I give honor to whom honor is due. Mga kapatid, to our bishop that is always na nariyan, mga kapatid, palapakan po natin ating mga leaders. The board is here. Mga magulang ninyo, nandito. Mga Bible teacher, yung turo kanina, how I wish makapagturo ako ng ganun, Pastor Joshua. Palapakan natin ang Panginoon. The young people is here. And most, mga kapatid, na pinakamahalaga ang Panginoon, hallelujah, ay bago pa lang tayo pumunta, ay naririto na, naghihintay sa ating mga kapatid. Purihin ang Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoong Diyos. It is my privilege, always my privilege to serve the Lord. Kagalakan ko pong maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. And if I do my part, I wish you will do yours also, mga kapatid. Amen. Young people now, kanina na, mga kapatid. Amen. Taking your attention, mga kapatid, in the book of Romans, chapter 8. Nakabahan ako kasi ang ganda ng turo kahapon, ang ganda ng turo ngayon, mga kapatid. Gusto ko lang umuwi. Pero hanggang may salita ng Diyos at tagapagturo, mga kapatid, salamat sa Panginoon, pinipigilan tayo umuwi, mga kapatid. In the book of Romans, this is one of my favorite book in the Bible because pag nagbasa kayo ng episode ng Bible, merong naka-address lamang sa isang church, Thessalonians, Colossians, Philippians. Pero itong book of Romans ay binubuo ito ng mga miyembro na mga Hudyo at mga Hindi. So hindi lamang ito nakatuon sa isang klase ng race ng mga tao. It involves Jews and Gentiles. Let me read in 14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. In 16, the Spirit itself bears witness with our spirit that we are the children of God. 18, for I reckon that the sufferings of this present time, there is suffering, but it's not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. For an earnest expectation of the creature waits for the manifestation. Ang sanglibutan ay naghihintay dito, mga kapatid. They are waiting for the manifestation of the sons of God. Tayo po yun, mga kapatid. Purihin ang Diyos. Pinagpala ng Diyos sa kanyang mga salita, mga kapatid. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Eternal, immortal, and invisible, so on your notes, as you be seated, God bless you. On your notes,
I will be dealing with the topic that says crushing before the anointing. Kahapon po ay narinig natin ang function of the anointing. At nung nakita natin kung gaano kahalaga at kung ano ang nagagawa ng anointing, maybe most of us or majority of us ay nagdi-desire na maging anointed, mga kapatid. Shall we say amen? Sino gusto maging anointed, mga kapatid? Ay, bukanti pa lang, mas malakas dito Dito, gusto nyo bang maging anointed, mga kapatid? Nakita natin lahat, ngunit ang anointing ay galing sa Diyos. Kaya kung merong masusunod sa bagay na yon, paraan lamang ng Diyos, mga kapatid. So sa Book of Romans ay tinutukoy dito ang church na binubuo ng mga Hudyo at mga Hintil. So sa church na ito ay ini-encourage sila how valuable is the Holy Ghost or the Holy Spirit sa buhay ng tao. Dahil yan ang magpapatunay na tayo ay anak ng Diyos. Wala po sa itsura na sabihin anak tayo ng Panginoon. Hindi porkit mahaba ang buhok ay anak ng Panginoon. Dahil may mga bakla sa labas na mas mahaba pa yung mga buhok nila kaysa sa mga babae. Nagpapalda. Pero hindi nangangahulugan na yun ay patunay na anak sila ng Panginoon. Ang tanging patunay na tayo ay sinilyuhan na maging anak ng Diyos ay walang iba kung hindi ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. So sa lahat ng nakatanggap ng Holy Ghost, magpasalamat tayo sa Diyos. Hindi tayo karapat dapat nung una, pero nung nagkaroon tayo ng banal na Espiritu, naging anak na tayo ng Panginoon. Praise God, ngunit kalakip niyan ay nabanggit din sa Romans chapter 8 yung salitang lagi natin alam. And we know that all things work together for good. To them that love God, to them who are the called according to His purpose. Ang gusto kong sabihin, mga kapatid, na kung ikaw ay anak ng Diyos na nagmamahal sa Diyos, lahat ng bagay, sabihin natin lahat. Ilocano kayo? O Panggalatok? Amin. Sabihin natin lahat. Kung sabi ko ikaw ay anak ng Diyos at minamahal mo ang Diyos, lahat ng bagay na mangyayari sa buhay mo ay sa ikakaganda. Amen. Ngunit ang nakakalungkot sa salitang all things ay hindi lamang magagandang bagay ang pwedeng magpaganda sa buhay mo. Dahil pag sinabing all things, kasama doon yung mga hindi magagandang bagay na pwedeng mangyari sa buhay mo. Amen. Mga kapatid? At pag sinabing all things, kasama doon ang pagka-crush. Sabi ko na nga ba, ayaw niyo ito Dahil gusto ninyo, gaganda tayo, lalago tayo, pupugi tayo. Wala pong nangarap dito sa atin na, Lord, durugin mo ako, Panginoon. Meron ba dito? Sabi ko na nga ba, wala Ang tinuturo mo yung katabi mo Lord, durugin mo. Huwag ganun, mga kapatid, Walang nangangarap dito. Lord, sige, wasakin mo ako, Panginoon. Mali, ganito tayo. Lord, pagpalain mo ako. Ingatan mo ako. Yun ang normal. Ilayo mo ako sa kapahamakan. Pero walang nangangarap na nagsasabing, Panginoon, durugin mo ako. Pero ang totoo, para malaman mo ang pinakamahalagang anointing, mga kapatid, yan ay kinakailangan dadaan sa proseso ng pagdidikdik. Amen. Narinig ko kahapon yung mga
mga sangkap ng anointing. Mga kapatid, oil, merong mga cinnamon, at yung iba hindi ko na alam kung anong mga pinagsasabi ni Pastor na sangkap, hindi familiar sa atin eh. Pero marami. Ang anointing oil ay pag tinignan mo oil, hindi buo yung oil, hindi. May mga residues doon na hindi kasama. Na ang tanging kinuha lamang ay yung katas. Amen. Ibig sabihin, may mga bagay doon na hindi masyadong mahalaga. Nung kinuha lamang yung mga mahalagang bagay at tinuro ka mo na nung pinagsama-sama, yun ay ginagamit na banal na pagpapahin ng langis, hindi lang sa kung ano-anong lalagyan, maging sa mga hari, maging sa mga taong itataas ng Panginoon, ay pwedeng gamitin dahil yun ay katas. Ang isang bagay na na-crush. Iba yung crush mo kasi. Ayun siya, pastor, yung crush. Ibang crush yan. Ibang crush yan. Kailangan tayo minsan madurog upang lalabas yung tunay na tayo, mga kapatid. Dahil pag okay ang lahat, hindi mo masusubog yan kung okay eh. Diba? Pag lahat ng nangyayari ay gusto mo, ay naku, ang bait mo, mga kapatid. Kung ang hall natin ay air condition, may nagdi-deliver ng kape, may nagmamasahin ako, gustong-gusto natin yan. Pero mainit, di ba? Baka kinakrush lang yung mga ugali natin at sinasanay na kahit hindi komportable at kahit mainit, dahil gusto nating lumabas ang langis ng Panginoon sa buhay natin, gagawin namin ito, Panginoon, para sa iyong kapurihan. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Ang anointing ay galing sa Diyos. Walang pagtatalo. Amen. Na kahit hindi hilingin ng tao, kung ito'y ibibigay ng Diyos, ay ibibigay ng Diyos dahil ang pagpahid, ang pagpili ay nagmumula sa Panginoon. Hindi niyo po ako narinig. Sabi ko, ang Diyos ang pumipili, hindi yung teacher mo, hindi yung nanay mo. Kaya ka nandito, mayroong Diyos na nagpili, pumili, at naghirang, mga kapatid, sa atin. Ang tao ay pwedeng magkamali, pero ang Panginoon, hallelujah, naniniwala ko hindi nagkamali, nadalhin tayo ng Panginoon at magkaisa sa ganitong lugar dahil may layunin ang Panginoong Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka. Mahalaga ka. Amen. Huwag mong sasabihin na hindi ka mahalaga. Makinig kayo, people. Huwag mong sasabihin na hindi ka mahalaga. Noong makasalanan tayo, binigay ng Panginoon ang buhay niya para sa kasalanan natin. Huwag mong sabihin hindi ka mahalaga. Pangalawa, huwag mong sabihin hindi ka mahalaga dahil yung Espiritu mismo ng Diyos ay binigay niya sa atin nangangahulugan. Tanggap na tanggap tayo ng Panginoon nung tayo'y nagkasala at kayong tayo'y naglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Purihin ang Panginoong Diyos. Shall we say praise the Lord? Praise the Lord. So kailangan natin ang Diyos anointing. Kailangan natin ang Espiritu ng Diyos sa anointing. In 2 Corinthians chapter 1, verse 21 and 22. Now He, which establishes us with you in Christ, and has anointed us to the church, He says, is God,
who has also sealed us and given the urn of the Spirit in our hearts. So para maging anointed tayo, kailangan talaga natin ang banal na Espiritu ng Panginoon. Shall we say amen? Amen. Tumuda ako sa amen niyo, parang hindi nag-almusal. Kailangan natin ang banal na Espiritu ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Sino may gusto, mga kapatid, ng banal na Espiritu ng Panginoon? Alam niyo ang palatandaan ng taong tumanggap ng banal na Espiritu ng Panginoon? Alam niyo kung anong palatandaan, kung totoong tumanggap yan? Gustong-gusto niya laging maramdaman at gustong-gusto niya laging napupuno ng banal. Hindi ako maniwala na sabihin mo, nakareceive ako ng Holy Ghost, pero allergic ka sa worship, allergic ka sa prayer, allergic ka sa fellowship. Hindi yan totoo tayo ng totoo. Pero ang banal na Espiritu, gustong-gusto mo na maramdaman at mapuspos ng banal na Espiritu. Kung wala kang banal na Espiritu at kinakrush ka, hindi pinapalabas yung oil. Huwag mong sasabihin, Pastor, siguro kinakrush lang ng Panginoon para lalabas yung oil ko. Kung wala kang Holy Ghost, that is not crushing for the oil. Maybe that is a disciplinary action. Tinutuwid tayo ng Panginoon. Pero kung ikaw ay may banal na Espiritu, wala naman akong ginagawang masama. Wala naman akong ginagawang labag sa kalooban ng Diyos. Bakit ako dinudurog? Puno naman ako ng Holy Ghost. Yun ang ibig sabihin nun. Pinapalabas yung langis. Dumating sa buhay ko mula noong 2025, backwards ng taon namin. Sabi ko, Panginoon, anong nangyayari sa buhay ko? Bakit ganito? Bakit ganyan, Panginoon? Ang bigat, sabi ko. Binalikan ako ng Panginoon, sabi, hindi ba gusto mong maging anointed? Sabi ng Panginoon sa akin, kinukwento ko yan sa mga pastor na kaibigan ko noon, hindi ba gusto mong maging anointed? Sabi ni Lord, kaya nangyayari sa buhay mo yan, yung pagka-crush, pinapalabas ko yung langis na binigay ko para sa'yo. Alam niyo ang maganda sa langis? Pag ikaw ay anointed, di ba maganda pag nang ministry ka? Hindi yung talent yung nakikita mo, hindi yung galing yung nakikita mo. Kung hindi ang nararamdaman nila ay ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Bakit ko gusto maging anointed? Dahil walang ibang naitataas. Ako hindi ang Panginoon. So we need to be anointed. Pag hindi ka anointed, magaling ka lang kumanta. Sorry, medyo masakit na. Sabihin nyo, ouch. Ang sakit ng ouch kung nakakinig ka. Ang cute pa rin. Ouch. Pag matalino ka lang at hindi ka anointed, matalino ka lang. Si Bishop paulit-ulit ang sinasabi, Pastor, hindi pala mahalaga yung mga degree, doctorate, masteral, at kung ano-anong mga courses, sabi niya, hindi pala yan ang tunay. Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Alam niyo kung bakit? Hindi na tayo nag-aral, hindi na tayo matalino, pero kung tayo ay anointed, mga kapatid, pwede pa rin tayong gamitin ng Diyos sa buhay natin. Amen! Hindi namin sinasabing huwag kayong maging marunong. Hindi namin sinasabing huwag kayong mag-aral. Hindi mas maganda kung talentado ka at anointed ka, matalino ka at lalo kaming nagpapasalamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Alas 10 na. Anong oras matatapos ang misa? Kailangan natin ng Diyos, o Espiritu ng Diyos, pangalawa. Gusto nyo maging anointed? Kailangan niyo ito. Submission. Tanungin niyo yung mga pastor ninyo at mga ating bishop, walang anointed na hindi nagpapasakop.
Sabihin niyo ulit, ouch. Ang cute pa rin. Parang hindi naman masakit. Wala pa kaming nakita na anointed na ginagamit ng Panginoon na hindi nagpapasakop, mga kapatid. Pag sinabing pagpapasakop, hindi mo lang ginagawa yung gusto mo. Kahit labag sa kalooban mo, kung ito'y kalooban ng Diyos, handa ka pa rin sumunod. Meron ba dito niyan, mga kapatid? Dahil gustong makita ng Panginoon yung proseso na hindi ka lamang niya pinupunas-punasan pag may pawis ka, tiniingatan, dinabantayan kung hindi. Anak, hindi kita magagamit sa ganyan lang. Kung iingatan lang kita lagi ng ganyan, ako lang yung napapagod sa iyo, anak. Kailangan dumaan ka dito kung ikaw ay may Holy Ghost. Gusto kitang gamitin sa eskwelahan ninyo. Gusto kitang gamitin sa tahanan ninyo. Gusto kitang gamitin kahit saan ka man mapunta. Pero kailangan durugin at lumabas ang langis. Sa ating mga buhay. Amen. Everyone wants the oil, but only few desires the crushing that produces it. Lahat gustong maging anointed, pero ayaw pag dudurugin ka. Siya na lang. Pero gusto mo maging anointed. Pero pag palalabasin nyo lang, isayaw mo. Masakit. Kaya sabi mo, masakit. Naiinis na ako sa inyo, ha? Meron bang na, ang sakit na, ang sakit. Naiinis na ako sa inyo, isang up. Huwag kayong matakot. All things work together for good. Hindi tayo dinidikdik para masira. Hindi tayo dinidikdik para mawala. Hindi tayo dinidikdik para mamatay. Hindi tayo dinidikdik para mawalang kabuluhan kung hindi. Meron lamang gustong makitang Panginoon na lumabas sa mga young people na pwede niyang gamitin. Alam niyo ba kung gaano mahalaga ang langis? Ang daming paggagamitan ng langis. Luto, gamot, lahat, buhok, punas, lahat. Ang daming paggamitan ng langis. Kaya kung ikaw ay malalangisan at lalabas ang iyong langis, maraming pwedeng gamitin ang Diyos sa buhay mo. Umihin ang Panginoon. Hear me now. The first two kings in the Bible. Tingnan nito, ha. Tignan nyo maigi kung gaano kahalaga yung crushing. Si Saul ay inutusan lamang ng tatay niyang maghanap ng kanilang donkeys. Pagbalik ni Saul sa bahay nila, hari na siya. Yun yung gusto natin. Alam na niya, babae mga young people, mga kapatid. Gusto natin, isang iglap lang, anointed na tayo, mga kapatid. Gusto natin yun? Oo, yung babae na nila. Inutusan lang siya ng tatay niya maghanap ng donkeys na nawawala. Pagbalik niya, anointed king na siya ng Israel. Walang crushing. Walang pressing. Kaya, he may be the first, the unforgettable king of Israel because siya yung hari na nasayang yung pagkakataon. Pag ikaw ay hari, ang mga susunod na magiging hari ay pipiliin sa iyong lineage, mga kapatid, sa iyong mga anak. And Jonathan is a qualified, soon coming king also. Napakabait ni Jonathan, best friend ni David.
Pero dahil si Saul ay hindi dumaan sa pagtuturo, walang preparation, inabuso niya yung napakabilis na promotion. Hindi niya namamalayan, nakikialam na siya kay Pastor Samuel. Dahil alam niyang magpatakbo ng gawain, hindi niya mahintay si Samuel, siya na yung nag-aalay sa Diyos na yun lamang ay kampanin at trabaho ng mga lingkod ng Panginoon. Eh hindi porkit alam mo ang trabaho sa church, pastor ka na. Sorry po. Kailangan tawagin tayo ng Panginoon para maging ministro. At sorry Saul, hari ka pero hindi ikaw ang tao ng Diyos. Anong nangyari? Namatay si Saul sa kamay ng kalaban. Namatay ang buong pamilya niya. At kawawa mga kapatid, ang lahi ni Saul. Pero si David, yung pangalawang hari, ito mga kapatid, tingnan niyo naman ang baliktad. Kanina, hinahanap lang ni Saul, inutusan siya ng tatay niya yung mga donkeys. Pag-uwi niya, inanuit na siya ng hari. Si David naman ganito, bata pa lang, inanuit na. Secretly. Tandaan niyo ito mga kapatid, ha? Tinago, nilihim, baka malaman ni King Saul na nakaupo pa rin sa trono. Pagkatapos kang manuit, ito, makinig kayo. Dapat hari ka na, pastor. Naanoint ka ako eh. Dumaan siya sa pagtuturog. Dumaan siya sa preparation. Dumaan siya sa tamang proseso. At pinalabas sa kanya, makinig kayo, inanoint siya ni King Samuel, Prophet Samuel, secretly. Pero dumaan siya sa pagsubok, dumaan siya sa pressing, mga kapatid, hanggang sa mamaya, inanoint ulit siya ng Judah publicly. At nung inanoint siya ulit ng Judah, pangatlong anointing niya, inanoint siya ng bayan ng Israel publicly. Kung ikaw ay inanoint ng Panginoon at dumaan ka sa pagsubok na tamang proseso, hallelujah, ikaw ay ipopromote ng Panginoon na maraming makakakita sa gagawin ng Diyos sa buhay mo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Anong nangyari kay David? Alin nagpatuloy ang lineage ng pagiging hari sa kanya. Hindi katulad ni Saul. Dahil si Saul, mabilisan. Gusto ni Saul kasi, pag tinext niya si sister, magre-reply agad yun ng, tayo na. Parang hindi ako makagalaw, mga kapatid, totoo ba yung sinasabi mo? Ang gusto kasi ni Saul, isang message lang, sasagot, okay na. Pero masisira lang yung buhay mo pag walang tamang proseso. Kami nagpapaalam pa kami sa youth president. Nagpapaalam kami sa magulang. Si Sister Ashley, hindi ko kinuha sa kanya yung number niya. Wala niyo na lang kung sino ang asawa ko dyan sa likod, basta maganda siya, mga kapatid. Hindi ko hiningi yung number niya sa kanya. Sa mama niya. Kinabahan yung mga lalaki dito. Akala ko napupuspos na eh. At nagpaalam ako sa pastor. Dahil malinis ang hangarin ko, mga kapatid, na siya yung gusto kong mapangasawa ko. Ang kuwayan, mga kapatid, mamaya sa akin. Ay, nagkatago sa likod ko, nahiya sa inyo. Kayo talaga. Alright, Bishop. Huwag gayahin si Saul! Minsan lang pinahawag ng microphone, gusto yung president na. Minsan lang pinagkatiwala ang mapit, gusto nila siya na maghawak ng lahat ng group, mga kapatid, mga live groups sa loob ng church. Instant promotion, nasira si Saul. Si David, inanoint, dinigdig, hinanting, gustong patayin, gustong masira. Pero mga kapatid, kahit secret yung anointing niya, pinromote siya ng Panginoon, pag inanoint ka ng Diyos, publicly, hallelujah, inanoint siya sa Judah, inanoint siya sa Israel. Pag inanoint ka ng Panginoon, hindi mo kayang itago ang pwedeng gagawin ng Diyos. Kaya nga umalis tayo sa Pangasinan dahil gagamitin tayo ng Panginoon sa Ilocos. 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 Ilocos.
Can we say praise the Lord? Kaya young people, huwag nating lalayuan ang preparation. Huwag nating tatakbuhan ang proseso. Huwag mabilisan. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka sanang mabilis. Sabi dinisip sa amin lagi, pagdahan-dahan ka at sigurado parang mabilis na rin. Isa nagmamadali na mali, babalik ka na naman sa simula. Amen. Huwag tayo magmadali. Kasikatan ka agad, huwag hanapin yun. Amen. Hindi natin hinahanap yun, kasikatan mga kapatid. Sa kanila na lang yun. Sa kanila na lang yun. Ang gusto nating sumikat, walang ibang pangalan mga kapatid. Kung hindi ang Panginoong Jesucristo lamang ang itinatas natin sa ating mga buhay. Pero bang nagtataas dito sa Panginoong Jesus mga kapatid? Huwag natin tatakasan ng disiplina, correction, up to tuwing. Ay minsan, bakit tayo dinudurog? Tinatanggal ng Panginoon yung mga hindi mahalagang masasamang ugali natin. Ay, masakit na, sorry. Kailangan nating alisin. Kasi minsan ganito tayo eh. Sa church, revival yan. Pag pumwisto pa lang ako, revival na yan, pastor. Pag pumurma pa lang ako ng ganyan, talagang kumikilos na. Lalo na yung isang magaling na talentado, mga kapatid. Sabi niya, pastor, baka ako nagsabi ng, talagang, nanginginig na sila. Sa asar, yata, hindi. Minsan gustong tanggalin ng Panginoon yung mga ugali natin na hindi magaganda, mga kapatid. Amen! Sinong pumunta dito para baguhin ng Panginoon? Hallelujah! Salamat sa Diyos! Dahil yan ang gusto namin makita sa inyo. Pag-uwi ninyo, lalabas ang langis ng Panginoon. Pag ako humawak ng gitara, pastor, talaga, umiiyak yan. Sabi ng gitara, wag po akong gamitin. Umiiyak. Pero excuse me lang. Sabi nila, ang mayabang daw talaga, yung drummer. Sabi nila, kasi sabi daw ng drummer, hawak ko! Bakit alam ninyo? Hawak ko ang beat. Kaya bang minsan, inaartihan pa nila, sabi pa nila. Mayabang talaga sabi, hawak ko. Sabi nila, pero sa Camp 2026 mga kapatid, hallelujah, hindi tayo pumunta dito para ipakita yung talento natin sa mga tao. Pumunta tayo dito para magpagamit sa Panginoon at itaas sa gitara, sa mga awit, sa lahat ng mga bagay ng anggulo ng pagkakatitong ito, ibinibigay natin sa Panginoon ang lahat ng kaluwalhatian. Purihin ang Diyos. Nung si Jesus sa kanyang pagkatao, kailangan ng lumabas yung resulta. The main reason why Jesus Christ came here is to save sinners. Hindi gumanda yung physical anyo niya, hindi yung uupo siya sa trono, hindi yung itrato siyang hari. Sa huling kapitulo ng buhay ni Jesucristo sa kanyang pagkatao, kailangan niyang mabayubay sa krus ng Kalbaryo. Makinig kayo mga kapatid, kaya maiintindihan tayo ng Panginoon dahil bago siya dalhin sa krus, nanalangin muna ang Panginoon. This is the reaction of the flesh. Ito ang reaction ng laman. Makinig kayo na. Ang reaction ng laman, ayaw niya ng kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Diyos ay mamatay itong katauhan ni Jesucristo at ibigay ang sarili sa pagtutubos ng kasalanan. Yun ang kalooban ng Diyos. Pero nung nanalangin ang Panginoon,
Ang hiling niya sana, kung maaari, huwag mangyari ito sa akin. Ayaw niyang madurog sa Gethsemane dahil ang Gethsemane, ang ibig sabihin noon, mga kapatid, Mount of Olives ay oil press. Kaya bago siya dinalagay sa krus, mga kapatid, nandun siya sa oil press. At itong reaksyon ng laman, sabi ng laman, kung pwede lang, ilihis mo ako sa bagay na ito. Ayaw ng laman ang kalooban ng Panginoon. Pero meron akong tip sa inyo, mga kapatid. Kung nararamdaman mo yun na parang ayaw mo na, yan ang sign na nasa kalooban ka ng Panginoon. Dahil hindi komportable ang laman. Ang sabi ng laman, ayaw ko ganito. Pero ang maganda, mga kapatid, ang ginawa ng Panginoon, desidido siya sa kaligtasan mo, at kaligtasan ko, nanalangin siya ulit. Yung una niyang panalangin ay iba na. Sabi niya, Panginoon, kung hindi talaga pwedeng aalis ito, magdudurog ako. Thy will be done. Nanalangin siya ulit. Ang sabi niya, kung hindi ko talaga maiwasan ang kalooban ng Diyos, Thy will be done. At nangyari ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid, na tayong lahat na makasalanan ay tutubusin at tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Na sineselebrate niya ng sanglibutan ngayon, patay ang Panginoon, mga kapatid. Pero sabihin natin sa kanila, matagal ng panahon na patay ang Panginoon at tinubos ang kasalanan ko. Binuhay na tayo ng Panginoon dahil hindi na siya patay ngayon. Magpakailan pa man ay buhay. Buhay ang Panginoon. Kaya kapag parang ayaw mo na, nasa pagdudurog ka, gawin mo yung ginawa ni Jesus Christ. Pray again. Parang ayaw mo na, gawin mo yung ginawa ng Panginoon. Pray again. Tingnan ninyo kung hindi nangyari yung kalooban ng Diyos sa buhay ka, siya lang yung naligtas na laman. Dahil siya lang yung walang kasalanan. Pero nung pinahintulot niya yung buhay niya na dumaan sa kalooban ng Diyos, na madurog siya, mga kapatid, tingnan ninyo hindi na lang iisang laman ang pwedeng maligtas kung hindi sabi ng Biblia, He can save the sin of the whole world. Magpagamit tayo sa Diyos. Dahil pag nagpagamit ka sa Diyos, maraming pwedeng makinabang ng gifts mo. Tandaan mo ito. Pag naging selfish ka, yung people, hindi ka nagpadurog sa proseso ng Panginoon, ikaw lang ang makikinabang sa sarili mo. Pero pag hinayaan mo yung sarili mo, na dumaan sa kamay ng Panginoon, hallelujah, maraming buhay ang pwedeng mahimo ng Diyos sa kaparaanan ng Panginoon sa buhay mo dahil hinayaan mo na gawin ng Diyos yung kalooban niya. Di ba dito ang hirap minsan, walang tubig, pila-pila, ang init. Sa church namin, air condition dito ang init. Sabihin nila, doon sa amin, isang galing ko lang dumating na yung pagkain sa bahay namin. Dito, pipila-pila. Doon sa bahay, hindi ako naghuhugas ng pinggan. Dito, naghuhugas ako ng pinggan. Hindi mo alam. Baka may inaalis lang ang Panginoon na ugali natin. At gusto niyang lumabas yung tunay na nangis. At pag naalis na natin yung pride natin, nakuring na natin yung sarili natin, pag-uwi na natin bukas, mga kapatid, sa ating mga tahanan, sa ating mga local church, ay napakalayang dadaloy at kikilos ang Panginoon. Hallelujah! Sa ating mga buhay, sasabihin ng nanay mo, anong nangyari sa anak ko? Sasabihin ng pastor mo, anong nangyari sa kapatiran na ito? Ang nangyari ay ganito. Hinayaan namin madurog kami sa proseso. At nung nadurog kami sa proseso, lumalabas na yung langis. At yung langis na yan ay magbibigay ng magandang resulta sa ating tahanan at sa ating local church. Walang ibang taong ma-influensyan mo kung hindi yung taong lagi mong kasama. Hindi mo pwede ma-influensyan yung hindi mo nakakasama. Kaya kawawa naman sila. Kung hahayaan natin silang hindi nila makita
ang tunay na mga alagad. Hindi nila makikita ang tunay na paglilingkod sa Panginoon. Hindi nila makikita, mga kapatid, ang tunay na anointing sa buhay ng tao. Magiging biktima sila ng sanglibunan at sasabihin nila, ganito na lang yata ako. Pare-pareho lang yata. Pero alam niyo, pag lumabas yung langis ng Panginoon sa buhay natin, sasabihin nila, anong pangalan ng pastor mo? Anong pangalan ng nanay mo? Ito maganda. Anong pangalan ng Panginoon mo na pinaglilingkuran? Tingnan mo, pati ang mga taong kasama mo ay nagadamay sa magandang resulta na gagawin ng Diyos sa buhay mo at walang ibang naitatas na pangalan, mga kapatid, sa buhay mo. Hindi na yung pangalan mo kung hindi yung pangalan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang sabi ng Biblia, I want all the young people to open their ears widely and open their hearts. This is for you. In 1 John chapter 2, it says, I write to you young men, because you have overcome the wicked one. See how powerful you are? Sabihin mo sa katabi mo, tingnan mo kung anong kapangyarihan meron. Hindi ka lang taga-sibak, hindi ka lang taga-punas ng upuan. Takot sa iyo ang kapangyarihan ng kasamaan. Amen! I write to you children, because you have known the Father. Verse 14, I have written to you fathers, because you have known Him who is from the beginning. I have written to you young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the wicked one. Tingnan niyo yung kaya niyong pagtagumpayanan. Now in verse 20, mga kapatid, if you can post 1 John chapter 2, verse 20 here on the screen. Pwede? First John chapter 2 verse 20 says, but you have an anointing from the Holy One. Meron tayong pagpahid ng langis mula sa Diyos. At ang pinakamahalagang bagay para lumabas ang anointing, mga kapatid, we need to be always get filled with the Holy Spirit. Kailangan lagi tayong puspos ng banal na Espiritu. Crushing away, mga kapatid, kalooban ng Diyos ay nagre-resulta ng greater anointing. Kaya kinakailangan sa bawat pagtitipon tayo ay mapuno ng banal na Espiritu. In Titus chapter 3 verse 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Hindi namin tinatanong kung na-receive nyo na. Pag na-receive mo na, hindi ko natatanungin kung na-receive mo na. Ang tatanong ko sa iyo, kailan ka ulit na-renew? Alam niyo kung bakit may mga fellowship na ganito, salamat sa Panginoon? Hindi lamang para matanggap ang Holy Ghost sa wala, kung hindi bakit nandito yung may Holy Ghost na, para yung may Holy Ghost na ay hindi lamang tumanggap, kung hindi yung tinanggap nila ng matagal ng panahon ay ma-renew muli sa buhay nila. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya huwag natin sasabihin, Pastor, tinanggap mo ng Holy Ghost, tama na! Hindi mo ba natanggap pag gano'n ang salita mo?
Kailang totoong nakatanggap ng Holy Ghost, mga kapatid. Hallelujah! Araw-araw, gusto mo laging nararamdaman ang banal na Espiritu sa iyong buhay. Ibang usapan, pag binuhos ng Panginoon yung banal na Espiritu, tatanggapin yan ng tao pag binuhos niya. Pero iba yung usapan, pag hindi pa binubuhos ng Panginoon yung banal na Espiritu, pero meron nagsasabi, Panginoon, I am available sa pagbubuhos ng banal na Espiritu ng Panginoon. Kung pwede nyo lang higitan lahat ng mga ministro, how I wish mahigitan ninyo mga young people. I pray to God. Gusto namin, mga kapatid, hindi lamang kami yung mananalangin sa may mga karamdaman at gagaling. Sawang-sawa na kami dyan, sabi ni Pastor Peter. Lagi nang naririnig yan sa mga pastor. Alam niyo kung kanino kami excited. Excited kami sa mga young people na pwedeng gamitin ng Panginoon. Kahit nanay mo, kahit tatay mo, ay kayang gumaling sa mga magitan ng iyong panalangin. Hindi dahil sa iyo, kung hindi dahil sa langis ng Panginoon sa buhay natin. Amen. At itong warning ko, mga kapatid, bago tayo magtapos, hindi ka i-anoint ng Panginoon para sa sarili mo. Ulitin ko, hindi ka bibigyan ng Panginoon ng anointing para sa iyo lang. Alam niyo kung bakit ka binigyan ng anointing? Para gamitin ka ng Diyos para sa ibang tao. Marami na tayong pinakinabangan sa Diyos, mga kapatid. Marami na tayong natanggap sa Diyos. Pero pwede ba ngayong, mga kapatid? Hallelujah! Summer camp sa Bigan. Pwede ba? Na hindi lamang tayo yung tatanggap ng pakinabang sa Diyos, kung hindi yung mga tao sa bahay natin, mga tao sa school natin, yung mga tao na pupuntahan natin, hindi lang tayo yung magpapatunay na ang Diyos ay mabuti, hindi lamang tayo magpapatunay na ang Diyos ang nagpapagaling, kung hindi sila mismo magsasabi, kapatid, nung pinag-pray mo ako, meron akong naramdaman, meron akong na-experience, meron akong nakita, hindi ko nakita sa iba. At walang ibang may tataas, mga kapatid, kung hindi ang tanging pangalan lamang ng Panginoon sa buhay natin. So pwede ba? 10 minutes lang. Huwag muna para sa atin. Okay lang? Kung sabihin, Lord, I want to be anointed. Huwag lamang ganon. Pwede ba, mga kapatid? Okay lang? Gusto natin yun, alam ko pero pwede ba 10 minutes lang sabihin natin, Lord, pwede mo ba akong gawing anointed para magamit mo ako sa buhay ng ibang mga tao? Sino gusto magpagamit sa Panginoon? Tatayo, mga kapatid. Para sa anointing ng Panginoon, para sa ibang tao. Yung tatayo lang, hallelujah. Hallelujah, sabi ko, yung gusto lang magpagamit sa buhay ng ibang tao, ang tatayo lang, huwag kang tatayo. Kung ayaw mong magpagamit sa buhay ng ibang tao, pero kung ikaw ay tumayo, sabi mo, Lord, I want to be anointed, na makilala nila, na wala nang ibang pangalan sa silong ng langit, na sukat at kaligtas. Sabi mo, Lord, I want to be anointed. Hallelujah! Na ang karamdaman ay gagaling sa pangalan ng Panginoon. Hindi ako ang gagaling, kung hindi ang ibang tao ang gagaling. At ang sasabihin mo, Lord, sinabi mo, Panginoon, hallelujah, you shall lay hands on the sick and you shall recover, hallelujah. God, pagod na ako lang ang nakikinabang ng Holy Ghost mo. Now this year, gusto ko, bigyan mo ako ng anointing na magagamit ako sa magulang ko, magagamit ako sa pamilya ko, magagamit ako sa church namin, magagamit ako sa lugar namin, sa kapurihan ng pangalan ng Panginoon. Siguro hindi masama na maramdaman muli natin ang presensya ng Panginoon. Meron bang nag-iimbita dito nagsasabi, Lord, I'm available of the oil. Meron ba dito niyan? Lord, I need the oil. Bakit? Sabi nyo, ano bang gagawin mo sa oil? Hindi ako may kailangan, Panginoon. Si Daddy
si mami, ang kapatid ko, ang kapitbahay ko. Ah! At sasabihin nila na, ganun ba? Ganun ba? Sige, tatanggapin mo sa youth camp ang anointing para sa iba. Nakakapagod na tayo na nakakakilala kay Jesus. Sila din! Nakakapagod na tayo ng apostolic. Sila din pwedeng maging apostolic. Umahal na mag-aaway pero hindi pwedeng itigil ang mga anak ng Diyos na hindi lamang tayo pwedeng maging apostolic church, mga kapatid. Sila din. Pero anong kailangan? Kailangan, we need to be anointed to multiply. Hindi yan nilagay para ikaw lang ang maging anointed. Nilagay yan para mag-multiply tayo. Hindi siguro masama na maramdaman natin ang Diyos. Hallelujah. Follow me. Para kanino? Let the power of the Holy Ghost. Pwede ba natin gawin yun na parang nananalangin, mga kapatid? Yung awit gawin natin panalangin sa natin. Kailangan ng magulang ko, kailangan ng kapitbahay ko, Lord. Anointing, follow me. Hindi kami nagpastor para kami lang ang makinabang. Gusto namin dumaloy sa inyo. Gamitin kayo ng Diyos. Gamitin kayo ng Diyos sa milagro. Follow me. Let the power of the Holy Ghost follow me. Tama yung ginagawa mo. And let your anointing. Hindi mo kailangan mag-ingay. Hindi mo kailangan mag-ingay. Alam ko may nararamdaman ka na. Hindi mo kailangan sumigaw. Hayaan mo lang sa tumanay sa puso mo. Hallelujah. Let the oil of your spirit purify me. I give myself completely now. Take me, Lord. I'm yours. Gamitin mo ako sa kapurihan ng iyong pangalan. Sabihin mo, gamitin mo ako sa kapurihan ng iyong pangalan. Sabihin mo, Lord, gamitin mo yung katabi ko sa kapurihan ng iyong pangalan. Pagpalain mo siya. Gamitin mo siya. Uwi siyang pinagpala. Panginoon, mababalitaan ko next year. Pagpapatotoo siya na maraming maniligtas, maraming gagaling, at maraming gagawin ng Diyos sa aming mga lugar. Hindi dahil sa atin. Hindi. Of His anointing. Alam ko meron kang naiisip na tao na nangangailangan ng kagalingan. Hallelujah. Alam ko meron kang naiisip na tao na nangangailangan ng kaligtasan. Hindi mo kaya yan sa iyong sarili. Hindi mo kaya sa iyong sarili. Pero sa tulong ng anointing ng Panginoon, hallelujah, walang imposible sa ating Panginoon. I give myself completely now. Take me, Lord. I'm yours. It's your anointing, Lord. We give you glory. It's your anointing.
and I long for. Pwede pagsamahan niyo ako, ibigay namin sa Diyos ang lahat ng kalwalatian. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah!